Goes to the book of Ephesians. Ephesians chapter 2, and we will read verses 8 to 10. Ephesians 2, 8 to 10. For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Tonight we will be talking about the distinction between salvation and rewards. Distinctions between salvation and rewards. Maganda po na malaman natin yung pagkakaiba ng kaligtasan at ng reward. Kapag hindi natin malaman yung mga pagkakaiba, magre-resulta yan sa confusion. Pero mga grupo ng mga ng relihiyon na nag-aakala na yung kaligtasan reward sa good work. Kaya nagsisikap sila na gumawa ng good work para magkamit, di ba? Magkamit ng kaligtasan. Yun ba ang dahilan bakit tayo gumagawa ng good works? Para magkamit ng kaligtasan. So, they are wrong, mali ang kanilang direksyon. Dahil hindi nila naunawaan ang pagkakaiba ng salvation sa reward. So, salvation is not a reward for our work. Iba yung reward at iba ang salvation. Another verse, Revelation 22 verse 12. I trust you can memorize this verse. And behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. So, meron pong reward sa mga maglilingkod sa Panginoon. Behold, I come quickly, and my reward is with me. At paano yung rewarding? Based on our work, according to the verse, to give every man according as his work. So there is a necessity for us to distinguish between the two. Because if we ignore it, it will just lead to confusion or perversion of the gospel. Akala ng iba, akala yung gospel, aluhan mo ng gawa, and eventually, you will be rewarded with salvation. So, akala nila kaligtasan ay reward. So, ano bang pagkakaiba? First, salvation. Salvation is for the lost. That's number one distinction. While reward, para kanino ang reward? Reward is for the saved. Diba? Isang pagkakaiba yan. Salvation is for the lost. Reward is for the saved. Ang reward binibigay sa mga ligtas. Ang kaligtasan para sa mga hindi maligtas, sa mga lost. Number two, salvation is to those who will believe. Kaligtasan ay para sa mga mananampalataya. Kapag mananampalataya sila, ay magkakaroon ng kaligtasan. Kaya ang reward is for workers. Para sa workers. So, okay ba yun, Ang salvation to those who will believe. Mananampalataya ka lang, pero ang reward para sa workers na. Number 3, salvation is common to all saints. Isang kaligtasan lang sa lahat ng saints. Isa lang, diba? Common to all saints. Kung meron si Brother James, meron si Jason, meron si Brother Gilbert, meron si Brother Pae, isa lang, common lang yan. Isa lang yan, pare-pareho. Hindi pwedeng sabihin na 98% si Brother Gilbert, 99% si Brother Mitchell, yun
So, pare-pareho, no? Common to all saints. So, naman reward is proportioned to the work done. It is proportioned to the work done. So, ang dami ng reward ay nakabase sa dami ng naipaglingkod. No? It is proportioned to the work done. Samantala ang kaligtasan, pantay-pantay, pare-parehong ligtas. Walang half saved. Walang 80% saved. Walang ganon. Pero yung reward, magkakaiba yan. Depende sa work na nagawa. Palagay nyo, yung thief on the cross, may reward doon? Meron wala. Wala sa chance na makapag-work, di ba? May pagkakataon ka ba siya? Na makapag-work? To render God service? Wala na. 3 oras na lang siya kabuhay after na masave siya. 12 o'clock siya sinabi ng Panginoon na today, you will be with me in paradise at 12 o'clock noon. Namatay siya mga bandang hapon. Alas 4, ganyan. 2 oras na lang. Pag-charge siya na makapaglingkod sa Panginoon. So, walang reward ang thief on the cross. Kasi nga, reward is proportion to the work done. Another, salvation is a present possession. Alam niyo ba ang kaligtasan? Hawak mo na ngayon. Alam niyo ba yun? Hindi yung pagkamatay. Hindi pa natin ma-enjoy yung kaligtasan. Pag namatay na tayo kasi dadali tayo sa langit. At hindi na tayo wala ng hininga doon. Yung ba, sabihin na ano? Kaligtasan? Hindi ka mapuputulo ng hininga dahil nasa langit ka na. Hindi ho. Kahit wala ka sa langit, hawak mo na ang kaligtasan. Ano ba ang kaligtasan? Yung no condemnation. What else? You are regenerated or born again. That means you are saved. At wala na yung hatol sa'yo. There is therefore now no condemnation to them that are in Christ Jesus. Iba ho yung walang condemnation sa perpetual existence. Kasi ang unsaved, tuloy-tuloy dito ba ng existence ang unsaved, di ba? Sa impyerno. Makapupunta ng langit, ganun din, mag-exist din, di ba? Tama? Yung bang nasa impyerno, malalagutan ng hininga. Hindi naman na. Conscious naman sila dun, di ba? Di ba, rare day? Ang mga nasa impyerno, ang mga dadalhin sa impyerno, titigil ba sa pag-iral? Conscious pa rin sila. Buhay din sila. Kaso nga lamang, they are what? Condemned. Tayo, we will also exist forever, pero walang condemnation. Wala sa atin yung hatol. Kaya, doon tayo sa piling ng Panginoon. Pero nangyari, ba't wala yung hatol sa atin? Nabayaran na lang natin eh. There was a sufficient payment paid for all our offenses. There was a sufficient payment, and the payment is the blood of our Lord Jesus Christ. So, nabura ang condemnation. Nawala ang guilt natin. Na-cover. Kaya atonement is kapag, na-covering. Alam niyo yung word na ginamit sa pinag-cover sa art? Kasi yung art, nilagay lang natin ng cover sa labas at sa loob. Yung waterproof, yung nagtanong puno. Ang tawag doon, kafar. The same word used for the word atonement in Hebrew. Kafar, cover. So ang kasalanan natin, natakpan, na-covered. Baga, nabayaran, na-covered up ng bayan na ginawa ng Panginoon. Kaya, we are saved. There is no condemnation. We will exist with no condemnation. So, ang ligtas ba? May condemnation ba? Wala na. So, it is a present, what? It is a present possession. Yan na, estado mo kayo. Ligtas ka na. Bakit? Wala na. Burado na yung guilt mo sa Panginoon eh. Diba? Acquitted na tayo. At pag namatay tayo, tutuloy lang natin yung existence sa langit. Tutuloy lang doon. Pero kayo, absmerto na tayo. Napawalang sala na. Dahil nabayaran na tayo. So, it is a present possession. Yung reward, ano siya? Ngayon na ba ang reward? No? Merong aspect na ngayon, nagagamit na lang tayo. Pero much of our reward is future. It is a future blessing. Reward is a future blessing. Kaya, sabi ng Panginoon, behold, I come quickly,
And my reward is with me. Tsaka pala nang ibibigay ang reward, pagbalik na ng ating Panginoon Jesus. So, future pa yan. Wala pang Panginoon eh. Di ba? Wala pang Panginoon. So, future. Darating lang yan. Pagdating na ng Panginoon, tatanggap natin yung ating reward when the Lord comes. So, salvation is a present possession. Reward is a future blessing. Another difference. Salvation is received on earth. To be received on earth, salvation is received on earth. Ito ay natatanggap sa lupa. Ang reward to be received in heaven. Ito yan. Salvation is received on earth. Reward is to be received in heaven. Another. Salvation is based on the suffering of the Savior. Salvation is based, nakabase sa suffering ng ating tagapagligtas, while reward is based on the suffering of who? Sino naman ang magsasuffer para magkaroon ng reward? Saint. The believer, the saint. Salvation, nakabase sa suffering ng Panginoon, pero yung reward, kailangan tayo mag-suffer para tayo ay magkaroon ng reward. So, ito mga pagkakaiba. No? So, para maligtas, hindi tayo magsasuffer. Yung tagapagligtas natin na nagsuffer para tayo masave. Pero para sa reward, kailangan tayo mapagal. Tayo magpagod. Another difference. Salvation is the result of Christ's suffering for us. Salvation is the result of Christ's suffering for us. Reward is based upon our suffering for Him. So, Christ's suffering for us, and ang reward, our suffering for Him. Hihirap tayo para sa Panginoon. Okay, so let's talk about the right attitude, Right attitude towards rewards. Bakit po kailangan ng right attitude? Biblical to dapat tamang attitude natin. Kasi, meron mga iba na kanilang attitude. Natin pag-usapan na, importante, nasa langit tayo. Para natin ini-small. Para mo ini-small yung mga hapon ng Panginoon na, behold, I come quickly and my reward is with me. Tapos, hindi masyadong pinag-uusapan ng reward. That's not a right attitude. At sa iba naman, kanilang pananaw sa reward, pantay-pantay lang daw. Palagay niyo po ba sa langit, magiging pantay-pantay ang ating reward? Palagay niyo. Depende sa work. Parang di yata ako mabayad na yung backslider na once a year lang sisimba para lang ma-maintain yung membership. Ilang ba naman ako hindi malay? Ako, baka mapaso na. Expire na yung membership. Papakita mo na ako. Nakadalawang attend. Yan naman, active na naman ang membership. Nagpakita bago ma-expire. Mas wala naman. Halos 1 year naman. Halos mag-anniversary. Anniversary na ba? Oo. So, nakakadalawang attend lang siya. Lord Supper sa anniversary. Kaparehin yun sa service na ilan na fake food. Kaya kayo? Parang masakit yata. Palagay niya si Apostle Paul, papayag sa yung reward niya, papantay lang sa reward ng mga hindi naman naglilingkod. Kung ang Diyos ay just, di ba? Our God is just. Hindi niya gagawin yun no? The Lord will not do it. Kaya sabi niya, according as His word, the reward shall be. To give every man according to his word shall be the reward. Anong pinaglingkod ng tao, yan ang kanyang magiging reward. Kaya, huwag tayo malulungkot na maraming wala ngayon. Kaya yung mga kukumpiyan mo natin, ayaw nyo, mas marami kayong reward. Pagdating sa langit kayo mga bebela,
Eh. No. Di ba? Ikaw yung mga kantyaw sa... Kaya napalaan nyo. Di ba? So, hindi ito pagsasayang ng oras. Ano? Hindi tayo nagsasayang ng oras dito. Ito po yung pinapanood ng Panginoon. Pinipili niya ang katapakan. Alam niyo po sa issue ng reward. Pare-pareho tayo ng opportunity dito eh. Hindi pinag-uusapan mayaman mahirap. Kasi ang issue, faithfulness. Tama? Medyo walang advantage ang mayaman dito. Pinag-uusapan dito, tapat. Di ba? Ano ba yung mayaman? Hindi naman tapat. Di ba? Eh, sino ba yung mas in-honor ng Panginoon? Di ba yung nagbigay ng kusin, yung lepta? Ang Panginoon ba, merong, in-honor ba ng Panginoon yung pagkalaki-laking binigay, pero ang puso naman yan, pinupuno ng pagkakalaki. So, yung issue ng reward, walang advantage ang mayaman dito. Merong equal. Palagay nyo, ano yung i-honor ng Panginoon? Yung tithe na yung tithe na 100 pesos o yung 99,999. Palagay nyo, alin mas irerespeto ng Panginoon? Ang income ng isa, 1 million. Kaya dapat, ang tithe niya, 100,000. Kaso lang, kinupit yung piso, 99,999 lang. Grabe. Pero isa, for the whole week, kumita lang siya ng 100 pesos. Binigay niya yung 10. Ano ito kasi respeto ng Panginoon niya? Ito. Kasi ito, faithful. Ito kahit malaki, hindi naman niya ng totoo. Diba? Kahit maliit, basta totoo. Yun ang issue doon. Hindi dyan sinusukat ng Panginoon yung nagbigay ng malaki, kundi sino nagbigay ng tapat. Kaya dito sa reward, may equal opportunity ng mayaman at mahina. Hindi nakakahigit ang mayaman. Actually, mas marami sana magagawa ang mayaman, mas marami silang may ibigay, di ba? Mas marami may ibigay. Pero kahit wala ka namang may ibigay, mahirap ka. Importante tapat ka. Kasi kung naibigay mo na yung para sa Panginoon, yung tithe mo, naibigay mo yung offering mo. Maaaring yung mayaman, marami siyang pera, pero walang time, di ba? Eh, ikaw naman yung may time, di ba? Antayin lang kayo, di ba? Oo. Malaki nga na ibibigay, wala namang time. Ikaw, wala kang maibigay na malaki, pero ikaw naman na may time. Sino nakalima? So, ano ito? Alam makakaigit. Meron tayong equal opportunity when it comes to reward. So, the right attitude should be, attitude na hindi small sa gift na binibigay ng Panginoon. Sa reward. Yung iba ayaw pag-usapan. Huwag na lang daw i-deal, huwag na lang pag-usapan. Hindi naman daw mahalaga. Hindi naman parang walang turo ang Biblia tungkol sa reward. Importante daw naglilingkod tayo ng may pag-ibig. At hindi tumitingin sa gantimpala. Alam mo, double yan. Maganda yan. Because according to 1 Corinthians 13, ano dapat ang nagmo-motivate sa lahat ng ginagawa natin? Sabi nga ni Paul dyan kahit na ipa-chop-chop mo yung laman mo at ipakain sa mga gutom, it is zero if there is no love. Diba? Even if I give my body to be burned to feed the poor, dahil nagugutom, tag-gutom, ipinakain mo na ang katawan mo. If there is no love, sabi ni Paul, it is zero. So the highest motivation for our service is love. Pero it doesn't mean na kapag nagbigay ng reward system ang Panginoon, mawawala ang love. Naranasan niyo ba sa anak niyo yung anak, pagka na-perfect mo yung test mo, o anak, pagka nagawa mo yung pinapatrabaho, pinakalinis ko, mamamasyal tayo. Matatakot ka ba na yung reward, mawawala pag-ibig sa'yo? Kasi baka tumingin ang anak ko sa reward? Nag-worry ka ba na baka
Hindi niya gagawin dahil mahal ka. Kundi ginagawa niya dahil kasi mga kasyal. Worry di ba yun? Inaalala mo ba din yun? Hindi, di ba? So, walang harm, walang worry sa reward. Basta tama, ano? Yung mag-isip ka na gagawin pala, ang Panginoon nag-offer di ba? Ang Panginoon nag-offer, invest treasure in heaven. Ang magpainom ng kahit malamig na tubig sa isang disipulo ay hindi mawawala ng reward. Hindi mawawala ng reward. So, reminder ng Panginoon sa atin na hindi nawawalan ng saysayang ating mga service. So, we're being encouraged to invest treasure in heaven. So, nagagawa na po ba natin yan? Meron pa tayong effort. So, pinakamadali na, kasi nga, faithfulness. Ang requirement, di ba? Ang criteria for reward is faithfulness. So, saan? First, sa time. Tayo ba, naiuukol natin yung time para sa Panginoon? Sa ating money. Diba? Money. Are we giving our tithe and offering? Diba? Pinakamadali na yan. Ngayon, yung mga pag-participate natin sa mga evangelistic effort, dyan, medyo hindi tayo nagkakapare-pareho dyan Minsan, may time tayo, minsan, tinatamad tayo. Pero at least dito man lang sana, At least dito man lang sana, faithful tayo. Hindi nawawala ng reward. Siyempre, may special reward. Talagang, nagde-devote ng kanilang oras para sa Panginoon. Hindi lamang nagawa yung ibang bagay. Diba, sabi ng Panginoon sa mga Pharisees, you give tithe of meat and rue, cumin, you give tithe of cumin and rue. Sabi ng Panginoon, these things, he ought to have done. Dapat, ginagawa niya talaga yung tithing. But, sabi ng Panginoon, do not leave the other undone. Magandang nagagawa ninyo yan, pero there are still other things na pinapagawa ng Panginoon, like evangelism na sana hindi natin nakakalimutan yan. So, kung hindi natin pa ito nagagampanan, at least dito sa mga doable para sa atin, faithful na tayo. Huwag lang tayo magpa-planning ng investment sa lupa. Kaya, I'm not teaching against it, pero maglaan din tayo ng planning para sa kaya ako naiipon na reward para sa atin. Time. Kaya may reward kaya ako sa time? Ako isang bagay na pinagmamalang ko, modesty aside. Wala akong natandaan na I was absent in church willfully. In my more than 30 years as a Christian. Hindi pa ako naka-absent, kaya ako naka-absent sinadya ko dahil gusto kong umabsent. Nawala man ako sa church ay dahil sa sitwasyon na wala na akong magagawa. Nandun na ako sa isang sitwasyon na wala akong magawa. Kaya isang bagay na ngayon ko lang na wala na. Isang bagay na may pagmamalaga. So siguro sa pagdating sa time, sa area ng church attendance, siguro meron ako dyan. Ilang point na Reginbert. May ilang points na kaya. 10 points na, 9 points. Scale of 1 to 10. Saan na kaya ako dyan? Okay ka. Pag-ibig. Ako, pabagsak yata, So, isip tayo, saan kaya ako pwedeng pag-ibig ng reward? Hindi pwede kong magawa na pwede ako mabigyan ng reward, diba? Ang Panginoon, pag nag-reward, iniisip ka ninyo, ano yan? Walang saysay. Did it ever come to your mind kung ano kaya reward ng Panginoon? Do you know the nature of the Lord's reward? Ako, hindi ko alam. Kung bata lang ako, nakakarinig ako na bibigyan daw ng corona dito, napingga, ito, maliit lang paglilingkod, konti lang, crown na natansan, maliit lang ang paglilingkod, konti lang din. Si Apostle Paul daw ang kanyang corona sa laking ng batya.
Pag ang ginto, sila ng batya, hindi mo na mabubuhat yun. Sa totoo lang, napakabigat ng ginto. Parang hindi, tingin ko hindi ginto kasi lalakaran mo nga lang ginto eh. Di ba? You know, according to the Bible, we will walk on streets of gold. Eh kung ano man yan, tingin ko, mas mahalaga pa yun sa gold. Kasi kahit may gold ka sa langit, anin mo yan. Oo. Pero palagi ko mga kapatid, kung ano man yan, isang bagay yan na hindi mo siya maitutumba sa anumang na natikman mo na o narinig o nakita sa mundo nito. Sabi ng Bible, I have not seen nor ear heard the things that the Lord hath prepared for them that love Him. Kaya nakaka-curious, kaya yun. 5 days trip to planet Mars. Parang, wala eh. Parang nakaka-curious. Ngayon, i-reward sa akin ng Panginoon. Sabi ka mga Mormons, bibigyan kayo ng tigi-tigi sa planeta. At doon kayo magpaparami ulit ang lahi. Ang doktrina ng Mormons. Ang mga, nila, mga member, bibigyan ng planeta ng Diyos. At doon sila magpapalahi ulit ng tao. Kaya marami silang member eh. Polygamy ang mga eh. Mormons, naniniwala sa polygamy. Yung founder nila, si Joseph Smith, daming asawa nun, ang anak niya, 64. Kasi yun ang kanilang doktrina. Yun daw kanilang reward. Bibigyan sila ng tigil-tigil sa planeta. Kaya, kung naman yan, it must be good. Dahil tayo nga, marunong mag-reward eh. Panginoon ba? Diba? Papatalo ba naman ang Panginoon? Tayo sa mga effort natin eh. Minsan, pag na-rewardan ka ng kotse, hindi ka na makakatulog. Gusto wala kang kausap, parati ka nakangiti. Nakatapo yung ngiti yun. Wala kang kausap, parati nakangiti. Ano ba nangyayari sa'yo? Hindi ka naman ng coach. Ano ba? Hindi ka naman ba? Sa ganun lang eh, hindi na wala ang ngiti mo eh. Hindi ka na makatulog, di ba? Eh, matatalo mo ba Panginoon sa bigayan? Matatalo mo ba Diyos sa bigayan? Kaya meron na ba kayong pinaplano sa isip nila? Kailangan magpaka-wise mo. Hindi ako papayag na lumilipas ang panahon. Hindi ako nakakaipon ng points for my reward. Kung baga sa nagpapagasolina kami, points yun, di ba? I-earn na points. Advantage card. When I-earn na points, ganun din sana. Huwag natin isipin yun ako, baka apektuhan ito yung pagmamahal ko sa Panginoon. Baka mukhang reward na ako. Eh, nasa Bible din naman eh, na in-encourage na ng Panginoon na maglingkod sa Kanya, magtapat na yun, may reward siya. So, hindi siya nag-worry na wala ang love natin sa Kanya because of the reward. Huwag lang yung reward na sinasabi na ito si Baha na bibigyan ka ng mountain bike o ng XRL pagka marami kang bisita. Iba yun. Reward sa lupa yun. Pag ginawa mo yun, wala ka ng reward sa langit. Nanggaling ako sa ganyan sistema dati. Sabi ng pastor namin may pinakamaraming bisita sa loob ng isang buwan, may premium. Aba, kinutsaba ko lahat ng kaklase ko, linggo-linggo, kompleto. Hindi ako nanalo. So, ako yung premium. Kaya premium lang doon, Bible. Higit nga ako sa Cebu sa simbahan sa Cebu. Mountain bike. Yung pinakamaraming bisita, mountain bike. Yun, wala nang reward sa langit yun. They are doing it for the wrong motive. Pero yung kung natin yung reward ng Panginoon sa langit, wala akong masama yun. Wala masama yun. Okay? So we should have a good attitude. Some despise the doctrine, having no interest. Ang habol lang nila magpunta sila sa langit, kapag sa kanila yung ligtas sila. At wala sa impyerno, hindi dadalhin sa impyerno. Pero yan yung reward. Kung meron, di salamat mo wala, okay lang, importante na sa langit. Parang in-ignore lang ito, dismal lang yung reward ng Panginoon. Ganyan ba attitude natin? Parang hindi natin masyadong kinakontemplate yung reward. Importante na sa langit. Okay na. Mahalaga, wala sa impyerno sa langit. Parang natin in-dismal yung reward ng Panginoon. Hindi ko pala tamang attitude yan. Parang Panginoon sabi na, my reward is with me to give every man according as his word shall be. So sabi na nila, it is inconsistent with the motive of love, pero wala akong masama dyan.
So rewards are possible for every saint. Hindi dito pinag-usapan yung mayaman, mahirap, dahil ang criteria for reward is what? Faithfulness. Katapatan. Yung may simbahan, yung simbahan na may miyembro 1,000, at isang simbahan ang miyembro 10. Palagay niyo sino malaki reward? Diba? Ito muna, sino natin. Paano naging 1,000 yun? Kaya naging 1,000 kung ano mga promo. Magpabaptize kayo within this month. Max GX na tayo. Within this month. Pero kayong times 2 na reward. Pero gano'n gimmick. I've heard of a certain church sa Mindoro, na ang reward nila kasi rola. Pag maka-perfect attendance ka in 1 month, pero kang kaserola. Pagka hindi ka naka-perfect, isang tray na itlog. Kalahating tray na itlog. Itong bata ako, ingit ako dun sa mga kaklase ko na gaganda na lang lang, nakasulat, World Vision. Matibag nila, World Vision. Palda nila, mga shirts nila, World Vision. Sabi ko, paano nagkakaganyan? Kasi yung nanay mo, kailangan nagsisimbalik-linggo. Wala akong nanay, wala akong tatay. Ay, yung simbahan nila doon, protestante, parating puno. Kasi tuloy-tuloy yung supply. Notebooks, bag, uniform. Kaya na po po ng simbahan namin. Dahil sa doon sa material. Napuno ka simbahan, diba? Dumami, pero ano yung pamamaraan, diba? Hindi na power of the Spirit, power of the flesh. Hindi na bali itong sasampu, basta yung 10 na yan, tapat. Hindi nag-resort sa kung ano ng mga gimmick, yung mga papremyo, yung mga parapol, gano'n. O sa early bird, ang unang-unang makakasundan ng maaga. Meron na yung 2 raffle ticket, kung matatamaan, wala, hindi na dinadata kayo ng gawain ng Panginoon. Sabi ni Paul, from henceforth, there is a reward that is laid up for me. I fought a good fight. And sabi ni Paul, I have what? I have kept the faith. Ano yung faith? Yung belief. Yung nag-ingatan niya ang mga paniniwala. Hindi niya kinuprimiso yung mga paniniwala. Meron kasi mga pastor na meron lang mga ngako magbibigay ng dolyares o magbibigay ng pera. Lumilipat ang paniniwala, nag-iiba. Ang dami mo kaya mga narinig nila. Mga Pentecostal, nangangako magpapatayo ng simbahan nila, building. Aba, magpapatayo na ng Pentecostal preacher sa harap. Harap kamilyon, ano yung kamilyon? Tagalog, kunyamo. Kung saan napadikit, nagiging gano'n na itura. Yan ang kunyamo, kamilyon. Yung nasirang Pastor Vic Batgalan, yung namatay na Pastor Vic Batgalan, bago sila pumunta ng Amerika, kasi ano sila umbrella nila is IDFA. Ano ko natin yun? IDFA? Narinig nyo na, IDFA? Hindi ko lang, ano mo na yun? International Baptist, basta ano yan? Grupo naman. Association yan. Binibriefing sila. Pagdating doon pagka pumunta yung simbahan, kasi magde-identify siya, parang admin support. Ano pa kailangan pati sa Pilipinas, magpapatayo ng building, ganyan. O naman ang kusang loob na manibigay ninyo, willing na rin po kami niya. Yeah. Binibrief sila ang mga opisyalis. Pagka pinuntahan nyo, ganitong paniniwala, huwag mo titirahin. Huwag mo titirahin ang paniniwala. Kapag ka-eleksyon, kailangan eleksyon nyo. Pag doon sa EDA yung pupuntahan nyo, kailangan ang paniniwala nyo sa EDA. Para silang araw-araw wala ka ng backbone.
Yun ang hindi na gustuhan ni Pastor Vic. Nag-resign siya sa association. Wala na silang paninindigan. Hindi na pwedeng manindigan sa tama. Kung ang habol pa lamang, financial support. Pinapagayawan niya sa grupo. Kaya napunta sa atin. Kaya na siya naging mahirap. Lalong naghihirap nung nagtagal sa atin. Nag-grupo na mga sobrang interest. Yun talaga naninindigan sa tama eh. Maraming na isasakripisyo. So, kailangan pag-ingatan ang pananampalataya. I have kept the faith. Hindi natin ito kompromiso. Dahil lang sa counting reward, counting incentives. Wala. Yung paniniwala mo, susurrender mo na. Sige, pagbigyan na natin si papatayo natin ng building natin, magte-testimony lang na. Patatay mo sa pulpit, dinistro ng Pentecostal. Pulpit sharing, yung Pentecostal. Hindi natin gagawin dito. Kahit nga politiko, hindi natin mapatayo-tayo dito eh. Diba? Pag may mga politicians, ano mga pinapangako sa atin, may nakapunta rito mga, grupo, Magdalo. Hindi mo din, simba ko yan. Araw na panamba, hindi magsimba sila nagpunta rito. Dapat magsimba. Hindi yung patatayo natin para mangampanya. Hindi naman ito, araw ng kampanya. Araw ng panamba, hindi pinaupo lang natin, di ba? Kung saan, nangangako ba naman, mga ilang bag ng semento. Nakapatayo tayo ng building mo. Pero hindi tayo tumitingin doon. Kasi nga, pinag-iingatan natin ang ating paniniwala, belief. Okay? So ano po mga criteria? Una, faithfulness. And it must be done in the name of Christ. So one criteria is faithfulness, and it must be done in the name of Christ. Pag in the name of Christ, sabihin, mananampalataya lang, qualified sa reward. Ang mga unsaved, hindi pwede. Dahil wala sa kanila ang Panginoon. At ano pang criteria? It must be done through the church. Ephesians 3:20, and to Him be glory in the church throughout all ages, world without end. Amen. So yun po ang mga tamantayan para sa reward. Kailangan ligtas. So pag ligtas ang tao, meron tayong pantay-pantay na pagkakataon sa reward. Hindi pinag-usapan kung mayaman o mahirap ka. Pangalawa, bahan ng paramaya, because it must be the name of Christ. Third, kailangan you are a member of the Lord's church. And napaka-importante ng active church membership. Kasi nag-glorify lamang ang Panginoon sa church. Hindi lamang ng panahon ng bagong tipan. Sa lahat ng panahon, sabi ng Ephesians 3:20, and to Him be glory in the church throughout all ages. Nung age ng first century Christianity, age ng dark age, yung panahon ng kadiliman, from 400s to 1600s, up to the time of the industrial age, up to this age, modern age, sabi ng Bible, throughout all ages, isa lamang ang pamantayan ng Diyos. Nag-glorify lamang siya ng mga membro ng kanyang iglesia. So it is important that a Christian must have a bona fide church membership. Pero hindi lang basta simbahan, kailangan simbahan ng Panginoon. Kailangan true church of the Lord Jesus Christ. At nais kong i-emphasize siya dahil marami ngayon nagsasabi ng church ng Panginoon. Pero sa totoo lang, hindi sila church ng Panginoon. Paano malalaman ang mga hindi church ng Panginoon? Sabi ng Bible, by their fruits ye shall know them. Ano pa? Paano sila makikilala? Yung mga kunyapong galihan lang na church ng Panginoon. Walang authority. Pag tinanong mo, sino ang nag-sponsor ng gawain ito? Sino yung sending church yun? Wala kami lang. Galing sa itaas, wala na yun. Laglag yun. Hindi ganun ang sistema. Ang sistema, lumagana, nung bagong tipan, Jerusalem, tapos, Antioch, Syria, Antioch, Syria, nagyara na sa Syria, so Jerusalem, and then from Antioch, Syria, lumagana yan sa Asia Minor, and then, umabot din yan ng Europe, Greece, Spain, Rome,
Great Britain, Europe din yun eh. And then from Great Britain to America. From America to Asia. Philippines. Yan, merong trail. Merong unbroken line. Pero sabihin mo na, saan ka nagsimula? Kami lang. Sino nag-authorize niya? Ang Diyos. Oh, nakakatakot yun. Sabi ng Matthew 28, diba? All authority is given unto me. Go ye, therefore. Sino yung inutusan? Church. Ang church ang kinumission to go. Ang church ang kinumission na gawin ang kanyang gawain. So, hindi lang basta-basta nasa church. Kailangan true church. Tunay na simbahan ng Panginoon. How will we know that? Una, yung authority nila. Pangalawa, doctrine and practice. Anong doctrine? There must be sound doctrine. Ano sabihin ng sound? Hindi palpak. Yung doktrina ka nga, balso naman. Mali-mali naman ang doktrina mo. Mali ang soteriology. Kristo namatay para sa lahat. Kaya ka naligtas kasi ikaw ang nagpasyag ng kapit siya. Sarili mong pagpapasya. Mali-mali ang mga doktrina mo. So it must be sound doctrine. What else? Practice. Aralin natin yung practice. Ano yung practice? Close communion. Ano yung importante practice? Close communion. Hindi tayo tumatanggap ng alien immersion. Ano pa? Universal Church. Yan yung mga maling doktrina at practice na dapat binabantayan natin. Ang mga mali, ano sila? Open. Ang tama, close. Ang mali, open. Pag ang church, tumatanggap na ng alien immersion, kahit na bautismo ng protestante, okay na, hindi na nare-rebaptize. Hindi rin, may dadating dito, sabi niya, parang nagpalataya na po ako, pwede ba ako mag-transfer? Biligan na po. Ganun ba? Sige, save ka na eh. Pero sino nag-baptize yun? Ano po? UCCP. Tatanggapin natin, hindi. Sabihin niya, nilubog naman po ako, hindi ako inisipan. Lubog, immersion. Tama immersion, di ba? Katanggap-tanggap pa rin ba? Hindi ako. Hindi naman inutusan ng protestante eh. Di ba? Nakaninong utos na mag-baptize. Nasa baptist. Pero yung simbahan, kahit baptist na tumatanggap na ng protestant baptism, hindi na nare-baptize. Eh, hindi natin kinikilalang simbahan ng Panginoon kahit baptist pa pangalan niya. Kahit baptist pa pangalan ng simbahan na yan, kung sino-sino na lang pinapayagan mag-Lord's Supper. Kahit unsaved, kahit bisita, pinapayagan mag-Lord's Supper. Open communion yun. So, hindi natin na yan. Hindi natin nare-recognize sa simbahan yan. Pwede ba mangyari na ang simbahan nagpa-function pa rin pero hindi na siya church ng Panginoon? Pwede yun. Ang tawag doon, Ichabod Church. Kilala niyo ba si Ichabod? Narinig niyo si Ichabod? Anak niya rin yun. Bali ako ni Eli. Yung anak niya na daladala yung Ark of the Covenant. Napatay sa gera. Tapos yung Ark of the Covenant nadala sa Philistines. Naibalita kay Eli, na nadala yung Ark of the Covenant, na-stroke si Eli. Yung malugap niya, naasawa ng anak niya, nanganganak agad tayo. Habang nagdidili na kawalan ng malay, binigyan niya ng pangalan yung anak niya. At ang pangalan ay Ichabod. Alam niyo ang meaning ng Ichabod? God's glory has departed. Maraming ganyan church. Ichabod Church. Maaaring may pangalan ng Baptist Church. Pero wala na Panginoon sa loob ng church. Ichabod Church. Sabi sa Revelation, I will remove my candlestick. Repent or I will remove
your candlestick. Ano yung candlestick? Your status as a church. Maraming simbahan ng Baptist, pero wala. Yung 5 points of the doctrines of grace, wala na yun. Tinontra na nila ito. Ang natitira na lang sa kanila, yung number 5. Yung preservation and perseverance of the saints. Wala na silang total depravity, partial depravity. Wala silang unconditional election, conditional. Ang kanilang atonement, unlimited, para sa lahat. Ang irresistible grace natin, resistible. Sana lang ang tama sa kanila. Perseverance of the saints. Once saved, always saved. Doon na lang. Ikabot church na yun. Ay, ikabot, sisipag, ang lalaki ng simbahan, pero parang hindi naluluwalhati ang Panginoon. Wala nang glory ng Panginoon. Ba't lumalaki? Energy of the flesh. Daanin mo lang sa organization yan eh. Daanin mo sa planning, organize. Mag-isip ka naman ano ng mga programa, lalago yan. Hindi naman parami eh. Pero hindi na yung power of the Spirit, energy of the flesh. Ikabot church. So, kailangan para magkaroon ng reward, faithfulness. You must be a believer in the name of Christ. Thirdly, you must have an active church membership. So, the nature of the gift, hindi ko alam anong klaseng gift yan. Ano sa Bible, yung ibinibigay doon sa Bema. Alam niyo yung Bema, yan yung stage yun. Yan ako po yung king. Tapos yung knight, na nanalo sa labanan, gagawad sa kanya yung reward niya. Alam niyo kung ano yun? Dahon. Kaya nilalagay sa ulo, dahon. Yun ang mga Roman Emperor, may dahon dito. Yun ang estefanos. Ang ibibigay sa atin, hindi diadem. Kasi pag diadem, yun yung corona, metal. Ang ibibigay sa atin, estefanos. Laurel. Pero hindi ko alam kung literal yan. Kasi marami sa Bible, figurative eh. So, kung naman ang ibig sabihin niya, it must something be good. Baka bawat dahon yan, may katumbas niya. 10 dahon niya. May katumbas yung bawat dahon niya. Kaya baka meron sa atin, 2 lang ang dahon. Diba? So, yeah, my reward is with me. So, hindi ko alam kung anong gift. But whatever it is, it must something that must be great. It is something that must be great. It is something that must be of value. It is something na nakakahinayang na hindi mo pinagtuunan ng atensyon. Kaya habang hindi ko nagbabalik ang Panginoon, mag-isipan kasi pag dumating ng Panginoon, no more chance. No, wala nang chance. It's too late. Sabihin mo, Panginoon, mas magsisipag na ako. Hindi ka ba ng chance eh. Tagal-tagal na lang ang binigay na chance eh. Tagal-tagal mo lang pinangangaralan eh. Wala kang ginawa eh. Ngayon, awarding ka, tsaka ka maghahabol. Di ba? Kailan darating yan? When the Lord comes. And when He comes, no more chance for reward. Wala nang pagkakataon para magtrabaho sa Lord. The nature, di ko alam. But it is something of value. It is something na nakakahinayang na hindi natin makanta. Place of the rewarding. Heaven. Matthew 5:12. That your Father in heaven may reward you openly. So, kung tayo mamuhay, na para bang nagsasayang tayo ng oras dito. Hindi ko pagsasayang itong ginagawa natin. This is not a futile exercise. We are not wasting our time here. Kahit na ganitong simple ang ating gawain, hindi ho ito ang pagsasayang ng panahon. Pag-iikot ito ng reward para sa Panginoon. Okay? At huwag natin ituring na yung mga sinasabi ng Panginoon, walang saysay. Yung pinangako niyang reward, hindi walang saysay. Sabi niya, my reward is with me. Kanina ho, yung first day, Monday, on the way to Iloilo, no? Kasi sa Cebu Pacific, meron maraming gate, yung pag-gate dyan eh. Sino makapagdala? Ito. Sino makakapagpakita? It so happen na yung kanilang palaro, history. Sabi ko, may pagkakataon na awa.
alam ko sagot ko muli. Kaso lang, parang wala ako sa mood. Pero nung matapos, ako, hinayang na hinayang. Kasi tama yung nasa isip ko. Kailan nag-erap ang pinatubo, 1991. Ang tagal lang niya sa bugot, alam ko, hindi ako sa bugot. So, nung natapos na, kaka ko na yung masmasan, naghihinayang tuloy ako. Kasi tuwing nagsisibo pa sila, parang hindi ako nakakaroon ng reward dyan eh. Yung mga dito, mga sunglass, malimit ako makakaroon ng reward. Kaya that time, alam ko yung sagot na, nang hinayang ako, hindi ko sa sagot. Nakakahinayang. Lalo na sa langit, ano? Lalo na yung bibigay sa langit. Sayang. Wala nang pagkakataon. Lord, pwede bang extend tayo sa lupa na? Pag umunod bumalik, mga 1 month, sisipaga ko na, wala na. Pagdating ng Panginoon, my reward is with me. Rewarding niya. Wala nang pagkakataon. Kaya habang wala ng Panginoon, yung tayong trabaho, isip kung paano makakaipon ng points. Point reward para sa Panginoon. Hindi walang sa isa yun. Okay, kahit ito kayo? Okay. Heavenly God, salamat po Ama sa mga challenge at sa inspiration ng salita for us to remain faithful and serving. Hindi kami manghinawa sa paggawa ng mabuti para sa inyong gawain, para sa inyong pangalan at sa aming kapwa. Sana po Ama, hindi kami mapagod. Hindi natin namin ma-realize naman na paunti ng paunti ang pagkakataon na gumawa. Kaya sana hindi kami magsayang ng panahon, hindi samantalahin ng bawat pagkakataon ng kayo yung paglingkuran. At upang kami nagpuaman yung pariwardan sa aming mga pinagdito. Awad Ama sa bababang pagtingin, at sa walang bahala, sa inyong mga pangako, sa inyong mga salita. Sana po Ama. Ito yung aming mapahalagahan, at kami po Ama ay magkabit Ama ng reward na nagaling sa inyo. Palahin niyo po Ama, mga request ng mga kapatid na kanilang nabanggit sa namin ito. Hindi mga po Ama nakatulugunan ng kanilang mga kabigatan, mga kailangan. Ingatan niyo po about sa kanilang pag-uwi. At ginawa ginawa ang aming pagbalik sa mga gawain bukas, na magbalik ko ang makalakas, nalilang ng pag-iisip at safety sa aming mga pagbibiyahe. At po Ama, aming dalangin at masalamat sa ngalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ito po, ngayon natin